Okay, hello po and welcome sa isa namang video natin ngayong araw. And for today's video ay pag-usapan natin itong bumulaga ngayong linggo. Kasi bali yung oras ng trabaho ko dito bali night shift ako. And then pagkagising ko nga after ng ilang oras na tulog, nakita ko sa social media, sa YouTube na may malaking sagupaan tungkol sa politika sa Pilipinas. Okay? And sa tingin ko medyo magulo yung sitwasyon ng politika sa Pilipinas ngayon. Siguro para sa akin yung mga dating sabihin na nating galit kay Marcos, lalo na yung mga dilawan, yung mga pinklawan, parang nagdidiwang sila ngayon. Okay, dahil ang nagbabangayan ngayon ay Duterte at Marcos. Okay, so ito, nakita ko naman tong video ni Miss Attorney Claire na may nangyaring prayer rally sa Davao City, at may nakita rin akong isang interview na nandoon si dating executive secretary ni Marcos, si Vic Rodriguez. Siguro hindi yung buong Marcos yung kalaban ng Duterte. Parang si Sara Duterte hindi siya pwedeng pumunta doon sa rally na naganap na parang against kay President Marcos, kasi nga kasama siya sa administrasyon, deputy secretary, tsaka vice president siya ni Marcos. Okay? And at the same time, sa tingin ko yung parte naman na grupo ni former President Duterte, nandoon naman yung isang Marcos, si Amy Marcos, na against din dito sa People's Initiative. Para sa akin dito, lahat nagsimula yung gulo sa People's Initiative, na kahit na dinedenay ng mababang kapuluan ng House of Representatives na sila yung may pakananon, dinedenay nila, parang sobrang dami na rin nagsasabi, kahit yung mismo mga ibang congressmen, na doon nga nanggagaling yung initiative na humingi ng pirma para sa People's Initiative na nangyayari, na pinapaikot daw na pirma. Okay? And siguro nagdidiwang nga yung mga ngayon, yung mga nasa Liberal Party, yung mga nasa minority, yung mga dating talagang ayaw sa Duterte, yung dating ayaw sa Marcos, ngayon nagdidiwang na sila. Kasi noong election pa lang, parang iniisip na ng karamihan na pag naghalo ang Marcos at Duterte, sure win na. At yun nga nangyari, nanalo silang dalawa, halos parehas yung boto nung kay Marcos at saka nung kay Sara Duterte nung election. And doon natalo sila. Pero ngayon, sa tingin ko nagdidiwang sila na kahit wala silang ginagawang effort para pabaksakan yung gobyerno ngayon ni Marcos, ang nag-aaway ngayon ay ang Marcos Duterte. Okay? Yung presidente ngayon at si former President Duterte. And pinanood ko nga itong video kasi in-upload niya yung buong speech ni former President Duterte na against siya sa People's Initiative, yung mga pirma-pirma ganyan para mabago ang konstitusyon. Okay? Kasi nga parang bandang huli hindi naman din para sa mga tao to, at hindi naman din para sa mga provisions to na para mabago yung constitution. Ito ay para sa power. Okay? O para ma-extend yung pagkakaupo ni Marcos, or pwedeng, kasi nga may magkakaroon ng prime minister, hindi nabotohan ng mga tao, mag-a-appoint na sila ng leader sa mga partido nila. Tapos pag nanalo yung partido, malay mo si Romualdez yung leader doon sa partido, kahit na ayaw ng mga tao, yun yung mangyayari. Pwedeng, ang tawag nga nila si Tambaloslos, si Romualdez ang pwedeng maging prime minister. Okay, kaya malakas yung loob nila, at sinasabi nga nila ang House of Representatives yung nag-push ng initiative na to ng pirmahan para mabago yung konstitusyon. Okay? Sa pagkakaalam ko, itong si Attorney Claire ay against din siya sa pagbabago ng konstitusyon. Okay? Parang katulad nitong si Duterte, kahit na siguro may mga points na hindi sang-ayon si Attorney, parehas sila ng paniniwala na hindi kailangan baguhin yung konstitusyon na 1987 para lang magkaroon ng improvement yung pamumuhay ng mga tao. Kasi nga sabi nila, babaguhin nila yung economic provision, kaya gusto nilang baguhin. Pero sabi nga ni Attorney din, lagi ko rin napapanood yung ilang mga video ni Attorney, na parang kahit na baguhin mo yan, kung hindi naman nagbabago yung mga leader natin na panay kurakot, sa tingin ni Attorney, wala pa rin parang improvement na mangyayari. Hanggat may mga politiko na mga korap na nandiyadyaan at nakaupo, kahit na baguhin mo yung saligang batas, yung form of government, wala pa rin patutunguhan. Kaya siguro in-upload to ni Attorney Claire kasi sumasang-ayon siya sa mga sinasabi ni former President Duterte. And siguro kahit hindi man lahat, pero yung buong konsepto ng message ni Duterte, yun din yung gustong ipahiwatig ni
Miss Attorney Claire, na hindi kailangan baguhin yung saligang batas. Okay? And yun nga, siguro kaya rin naging mainit itong balitang to kasi may mga statement si Duterte dito sa prayer meeting na may sinabi siyang mga tungkol kay BBM and naghihikayat na patalsikin si President Marcos. Okay? And for your information lang, noong 2016, binoto ko si Duterte, okay, si former President Duterte. And nung last election din ay binoto ko si Marcos. Siguro ang mas na-influensyahan lang din ako na iboto si Marcos ay dahil kay Sara dahil kay Sara Duterte. Kasi alam naman natin na karamihan din ng bumoto kay former President Duterte ay yung mga nagawa niya yung malaking nagawa niya sa Davao na gusto nating sana makita at mai-apply national na improvement, okay? And ngayon nga, pati si Sara Duterte nung tumakbo, pero sa tingin ko kung tumakbo man siya ng pagka-presidente noong 2022, sa tingin ko malaki ang possibility na ganun din, landslide din, yung pagkapanalo. Yung kahit sinasabi nilang babae sa babae, kay Leni Robredo at saka kay Sara Duterte, sa tingin ko landslide din yung pagkapanalo ni Sara Duterte. If ever man kalabanin niya si Marcos noon, siguro hindi naman din ako yung ganun yung supporter ng yung iba kasi sobrang blinded na para suportahan yung kay former President Duterte. Ganun. Dati naman may mga siguro hindi magagandang nagagawa o yung mga nababanggit nasasabi ni Duterte, yung pagmumura, parang astig yung dating. Yung pag nag-speech siya, nagmumura, binabanatan yung mga world leaders sa buong mundo. Yung parang may bayag para sabihin yung mga gusto niya sabihin, pero minsan na-exaggerate, sabihin natin ganun. Pero na yun part na rin yun ng personality niya. Okay? Yung ito ang kay Marcos, marami rin nagsasabi na yung nabanggit dito ni Duterte sa prayer rally na kasama si Bongbong Marcos sa listahan ng PIDEA, hanapin natin. At dito ko unang napanood tong statement, yung speech ni former President Duterte. And I think ito yung first day of the battle. Opinion ko lang siguro na simula nung umupo si Marcos, maraming nag-expect yung high expectation kay Marcos, okay? Pero siguro he prefers not to brag yung sa yung achievement niya, yung mga nagagawa niya in this past 2 years. Kaya siguro hindi rin siya kumuha ng spokesperson. Is gusto niyang magtrabaho ng tahimik. Okay? Pero sa tingin ko, maling decision yon na hindi niya pinapaalam yung mga nagagawa niya, yung mga gagawin niya, yung spokesperson. Minsan, ina-update nila yung mga media para anong napagmitingan, anong statement ng Malacanang. Kasi yung statement ng Malacanang, yun yung statement din ng more or less ng presidente. Hindi naman magsasalita ang spokesperson kung hindi sinabi ng presidente. Kaya, yun yung isa sigurong pagkakamali nila na hindi vocal itong administrasyon sa mga ginagawa at nagagawa nila. Kaya yung ginagawang mabuti ni Marcos, may mga time na nakikredit grab na ng ibang politiko. Lalo na ni Raffy Tulfo. Okay? Hindi nagsasalita si Marcos, hindi niya sinasabi, ito na nagawa natin. First year ng term ko, second year ng term ko, ito yung magaganda na nagawa natin. Kaya, walang nag-grab nung mga credits na yun, dun umaataka rin si Raffy Tulfo. Yung mga issue na gustong marinig at malinawan, wala silang yung statement nga na Malacanang. First day pa lang ni Marcos ayaw niya na daw magkaroon ng spokesperson. Siguro kaya rin natambakan ng trabaho si Attorney Trixie na naging press secretary siya. Pero bandang huli parang sa kanya na lang din humihingi lagi ng input yung media sa kung ano ba yung sinabi ng presidente, kung ano ba yung decision ng presidente, na sa tingin ko naging doble yung trabaho niya bilang press secretary at saka spokesperson. Okay, kaya nga magaling si Vic Rodriguez nung simula pa lang Kasi may mga statement na tinatanong yung mga tao, yung mga press, na siya rin sumasagot si Vic Rodriguez, inappoint na siya na executive secretary. Hindi niya na yun trabaho para maging spokesperson, na maging legal counsel ni Marcos, di ba? Iba na yung trabaho ng executive secretary. Kaya, sinabi na rin niya, parang may isang press conference na last time niya na lang din magsasalita as a lawyer ni Marcos and focus na siya sa pagiging executive secretary na in the end, umalis din siya. Yun yung balita nun, nagbitiw siya. Okay? And ito yung nakalagay dito sa video ni Attorney Claire, prayer rally ni former President Duterte, puno ng puot at mura. Okay? Siguro yung mura, normal na yun, hindi na yun maalis, hindi na rin yun. Kasama na yun sa pag-entertain sa mga tao pagka nag-i-speech ka. And yun nga, nakalagay dito, PBBM nasa listahan daw ng PIDEA, pero bakit hindi pinahuli? Okay? Pinakita sa akin ng ebidensya, kaibigan ko lang kasi kayo.
ang Pangulo gumagamit, alam ng militar yan. Okay? Tapos nakalagay din, namimili ba kayo ng huhulihin noon? And may mga nagsasabi nga na bakit hindi, hanapin muna natin yung clip kung saan sinabi ni Duterte yung na kasama sa PDEA si Marcos. Bali dito nga sa prayer rally, parang ang dami ding mga sikat na tao ay umattend dito sa event na to. And meron din yung isang event naman na kasama sina President Marcos, yung parang Thanksgiving dun sa Maynila naman, nando doon si VP Sara. Madaming sikat na artista dito pa lang sa umpisa ng video ni Atty. Clear eh. Medyo paus ang boses ko. Ayun si Willie Revillame, number 1 kaagad. Tapos may isa akong video na nakita na pati si Vic Rodriguez, yung dating executive secretary ni Marcos, nandiyan din daw umattend. Ito yung mga nasa harap si Baste Duterte, si Pulong yata to, tapos si Alvarez, si Bongo. Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. Pero bago niya banggitin dito, sa tingin ko, nung bago mag-eleksyon, meron na siyang mga patatsada kay Marcos. Meron na siyang mga statement eh. Nung presidente pa lang siya, at nung eleksyon, may mga statement na siya against kay Marcos. Yun siguro yung isang negative side ng wala kang spokesperson, na tatahimik ka na lang and iaasa mo lang na gusto mong magtrabaho lang, na kahit na may mga kritiko na gusto malaman, lalo na pag may mga issue na dapat linawin, hindi siya nagsasalita, hindi siya naglalabas ng statement dahil nga wala siyang spokesperson. Yun yung negative side, na parang ang dating kung may issue man okay sa'yo, yung lalo na itong lumabas tong People's Initiative para baguhin yung economic provision, sinasabi nila. Yung iba naman sinasabi na mapapalitan yung batas dito sa People's Initiative, na wala siyang statement. Nung una, ngayon lang talaga siya medyo nagsalita siya na mismo nagsalita. Pero pag may lumabas, pagka wala siyang binanggit yung sa umpisa pa lang na wala siyang official statement galing sa Malacanang, sa tingin ng mga tao na okay sa kanya yun, yung People's Initiative. Nasa batas nga naman yun. Pero katulad dito, nabanggit din ni Duterte na hindi na-inform masyado mabuti yung mga tao. Okay? So, hindi nila alam kung ano yung pinipirmahan nila. At itong People's Initiative, kumbaga hindi to nagiging initiative ng mga tao, nagiging initiative to ng House of Representatives para baguhin yung gobyerno. Na kahit na yung mga issue din dati na may tampuhan si Speaker Romualdez at si Vice President Sara, wala siyang statement para ipagtanggol niya, o sino man gusto niyang ipagtanggol, o si Sara, si VP Sara o si Speaker Romualdez. Wala siyang statement, kaya parang ang lumalabas, kinukonsente niya yung ginagawa ni Romualdez kay VP Sara, lalo na yung issue ng confidential funds, na nagbigay siya ng confidential funds kay Vice President Sara, pero parang kinukonsente niya yung decision ng House of Representatives na wag bigyan and i-approve yung confidential funds ni VP Sara. Parang ganun yung nagiging two-sided yung pananaw ng Malacanang sa away. Parang ganun, kasi hangga't hindi ka nagsasalita, wala kang statement, walang spokesperson na para magsabi nun, yung gray area ng haka-haka nagiging nako-confirm by hindi ka magsalita. Parang katulad nun ni Harry Roque, di ba, na nasa Congress siya, matalim din yung bibig niya, okay? Pero nung naging spokesperson siya, hindi niya na pwedeng gamitin yung pagiging kung paano siya magsalita, kasi ang nire-represent niya na hindi yung sarili niya, nire-represent niya na yung Malacanang, okay? Kaya malaki ang tulong ng spokesperson para yung mga agam-agam na nilalabas sa media maklaro na kagad. Hindi yung katulad ng mga pagka hindi ka sumagot, yung negative side mismo yung absorb ng media na okay lang sa'yo yung mga kaguluhan ng mga issue, kahit na tinitira na yung ahensya mo, kahit na tinitira na yung mga undersecretary, yung mismong inappoint mo, na okay lang tirahin sila kasi hindi ka naman nagsasalita, di ba? Yun yung negative side, yung ayoko dito sa this past 2 years ni Marcos Oo, gusto niya lang magtrabaho, pero hindi niya rin ipinapakita at bino-voice out, lalo na pag may issue, mahinto na yung isyong lumalabas, parang ganun. Kaya etong sa People's Initiative, kailan lang naman din siya nagbigay ng statement, and nung nagbigay siya, wala na, huli na yung lahat. Kaya ang lumalabas na parang isa din siya sa pabor dito sa People's Initiative. Sabi nga nila, wala naman din masama dahil nasa batas yan, nakasulat sa batas yan na may power ang mga tao. Okay, pero kung yan ay funded ng mga politiko,
dahil lalo na yung issue dito, binabayaran yung mga tao para sa pirma, mali, di ba? Yun yung isang message na sa tingin ko agree si Attorney Claire dito sa speech ni Duterte. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence na Ayan, siguro gusto niya sabihin nung ako'y presidente. Kasi yung mayor doon siya sa sa Davao eh. Siguro gusto niya dito sabihin nung ako'y presidente. ng PDEA. Oh, pinakitaan daw siya ng Doon sa PDEA. listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan. Kasi magkaibigan tayo, kung hindi magkaibigan, magkakilala. Oh, siguro respeto na rin siguro sa pagkakaibigan nila ni Aimee at saka dahil ikaw- nga parang lagi rin niya sinasabi na isa lang daw ang suportang nakuha niya ng eleksyon 2016 sa Norte. Ayun ay si Aimee Marcos nga lang daw. Pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susundot ka sa dinaanan ng tatay mo. Yung dinaanan ng tatay niya na mapatalsik. Yun yung parang message ni Duterte na mapatalsik siya sa pwesto. Okay. Pero kung if ever man nangyari yun, parang nakakahiya. Dahil dalawang taon pa lang siya sa pwesto, papatalsikin ka na. Hindi katulad yung tatay niya, tumagal ng 20 years. Bago siya mapatalsik, di ba? Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Mabur Pero yun pa lang, dito pa lang sa statement na to, na listahan nga sa PDEA, nasa listahan daw ng PDEA si Marcos, sinasabi ngayon ng mga kritiko na parang bakit nung nasa pwesto ka ay hindi mo inilabas itong expose mo ngayong sinasabi dyan sa prayer rally. Okay? Pero eto, papakita ko itong ito ay November 18, 2021. Bali, parang kakatapos pa lang mag-submit ng mga politiko ng Certificate of Candidacy. Kasi October yun, ito November lumabas, and naglabas na rin ng statement si Duterte. Parang ito yung isang patutsada ni Duterte na nagdadrag si PBBM. Kaya hindi pwedeng sabihin na walang ginawa, walang sinabi si Duterte nung nakaupo pa lang siya. Ito nakalagay, Duterte claims presidential bet into cocaine, calls him weak leader. Okay, patama lang to. Pero sobrang dami na rin na nagsabi na itong statement na to ni former President Duterte ay patungkol sa candidate pa lang noon si Ferdinand Marcos Jr. Okay? Pero sa tingin ko, hindi niya na rin pinursu yung batikusin si Marcos. Naglabas lang siya ng hint. Okay, hindi nga umabot sa punto na para hulihin siya, para magkaroon pa ng entrapment. Okay? Pero naglabas na siya ng information. Nung presidente pa lang siya na yun nga, into cocaine, and weak leader daw si Marcos. Kumbaga may patama na, and sa tingin ko hindi niya na rin masyadong pinukpok na ibaksak si Marcos noon, kasi nga siguro pakonsuelo na rin sa teammate ni Marcos na anak niya, si Sara Duterte. Kaya ngayon parang nasa gitna ng away na to si Vice President Sara at si Senator Aimee Marcos. Okay, kasi si Aimee forever may utang na loob daw siya kay former President Duterte dahil sa pagkakalibing ng kanyang ama sa libingan ng mga bayani. And at the same time naman, ito si VP Sara ay under administration siya ni PBBM sa DepEd Department, and Vice President partner niya si VP Sara. Okay, kaya mahirap yung sitwasyon nilang dalawa. Pero kung tutusin, may hint na nilabas si Duterte na nakaupo pa lang siya. Okay. Pero syempre, yung nga lang yung kung sino yung bet ng presidente para dun sa election, wala na siyang sinabi dun Wala na siyang pinush na kandidato. Kahit yung anak niya, hindi niya masyadong ganong in-endorse. So, ito yung statement na pumutok dito sa prayer rally na to. Ayan, dito sa title nga prayer rally ni former President Duterte, puno ng potmura, ang presidente ay bangag, nasa listahan ng PDEA. Ayan, yan yung expose na nilabas ni Duterte, kaya naging viral din to, pinag-uusapan ngayon, and ngayon nga pinag-uusapan din natin. And hindi ko rin matake na maging silent lang dito sa issue to, dahil parehas din silang binoto ko. Okay? And ang point ko lang din dito sa sobrang hindi nagsasalita ni Marcos, ito yung bumabalik sa kanya. Okay, sa mga issue na dumarating, simula nung pumutok yung issue to, wala siyang sinabi, yung sa People's Initiative, wala siyang binabanggit, hanggang sa naging worst na yung sitwasyon at saka yung issue, ngayon lang siya naglabas. Yun yung downside ng pagka hindi ka nag-appoint ng spokesperson, hindi makaklarify sa mga tao na wala kang kinalaman dyan, kung ano ba yung take mo dito sa mga issue, kahit na yung sa mga past issue, yung kay VP Sara versus kay Tambaloslos, di ba? Kaya hindi mo maaalis sa mga tao na dalawang isip na kung weak leader nga siya o hindi.
Parang ganon. Kasi hindi niya masagot kaagad yung mga issue. Hindi siya sumasagot sa mga issue. Na parang ang lumalabas takot na patulan yung mga, kahit na sabihin mong fake news dapat 'di ba? Maglabas ka ng saloobin mo sa mga issue. Kaya ngayon simula pa lang to ng word war. Word pa lang, salitaan pa lang, word war. Kasi parang first day pa lang din to ng official na statement na kinonfirm na parang pinagre-resign na. Yun na yung point na yun. Pinagre-resign na nila si Marcos. Katulad ng statement kanina ni Duterte na baka matulad siya sa tatay niya. Parang ganun, 'di ba? So yun, hanggang dito na lamang po ang video natin ngayong araw, and eventually in the near future susubaybayan pa rin natin tong topic na to dahil ang magsasuffer din pagdating ng panahon yung mamamayang Pilipino. Okay? So maraming salamat po sa mga sumubaybay at nanood nitong video natin ngayong araw, and please pakisupport po ako by following ako sa Facebook page ko, and pakisubscribe na rin po ako dito sa YouTube channel ko. Okay? And hanggang sa susunod, ingat po tayong lahat. Ciao ciao!